ating sunod na pag-uusapan. Tapos na tayo dyan kay Tito Sen at kay Chis Escudero. Nakudita si Quezon. Napalitan ni Tito Sen. Si Mark, tahimik lang. Si Cayetano nga, magkapatid na Cayetano, tahimik na nga eh. Yeah? Ayaw madawit, ayaw sumabit. So, dito tayo sunod mga kababayan. Kilala nyo naman po siguro si Sara Diskaya. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, magbago ang ihip ng hangin. Napansin kasi ng taong bayan, mga kababayan, yung drama sana ni Sara Diskaya na magsakit-sakitan. 'Di ba? Napansin kasi ng taong bayan na, alam naman natin na kapag hinuli na, kapag kinasuhan na, magsasakit-sakitan yan. Either sasakay sa wheelchair, maglalagay ng bracket sa leeg para hindi makulong. Tapos sabihin, kung tsabahin ng doktor, sabihin may cancer. 'Di ba? Alam nyo yan mga kababayan, anong sabi nung abogado ni Sara Diskaya? Kumambyo, nalilito lang daw, stress lang, uyat. So ngayon, nag-iba. Alam nyo, believe ako sa abogado ng mga Diskaya. Napakatalino. Napakatalino ng abogado. Bakit? Nung nakaraan, yung plan nila, haharap ka. Diba ang sabi? Never aalis ang mga Diskaya sa Pilipinas. Hindi sila aalis ng bansa. Haharapin nila ang dapat harapin. Ngayon, mga kababayan, Mamarites Mos ni Hilo po. Pagdating sa kagapitan, mga kababayan, hindi po pwede na tayo-tayo lang. Kailangan natin damay-damay na to. Di bali na. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, napakatalino po talaga ng abogado ng mga Diskaya. Kung meron man kayong mga kaso, kunin nyo yung abogado niya. Ang galing. Mas magaling pa kay Topacio. Topacio, puro naman talo yung bit-bit yan. Mas magaling itong abogado ni Diskaya. Bakit? Na-realize ng abogado ni Diskaya na kapag aminin natin lahat ito, tayo lang maiipit. Tayo lang ang makukulong. Di ba? Tayo lang ang maiipit, tayo lang ang makukulong. Bakit hindi natin sabihin, ikanta natin kung sino ang nasa likod? Di ba? May kasabihan tayo mga kababayan, kapag nagipit ka, mangdamay ka. So ito na mga kababayan, inamin man nila Sara Diskaya at ni Curly Diskaya na may ginawa silang katiwalian o korupsyon. Pero, hindi po nila magagawa yan kung walang nasa likod niyan. Una, nilaglag na ng mga Diskaya kung sino ang nasa likod at paano sila nakakuha ng proyekto at magkano ang natanggap ng mga politiko na nag-introduce sa kanila ng proyekto. Ito na. Kung billions ang nakuha ng mga Diskaya, times 10 din na billions ang nakuha ng mga politisyan. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Mismong si Sara Diskaya nagsalita. Ito, pakinggan ninyo. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Kita ninyo? Kung tutuusin, hindi lang kami mga kontraktor ang nakikinabang dito. Ito na. Sunod. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Diba? Huwag nyo kaming gawing panakipbutas. Kasi kung baliktarin man natin at i-check natin ang sitwasyon, mas malaki ang nakuha ng mga politician at mga nagtrabaho sa sangay ng gobyerno bago napupunta ito sa mga kontraktor. Ganito yan, mga kababayan, explain ko sa inyo kung ano yung sinabi ni Sara Diskaya. Halimbawa ito, ako si Kent Garcia. Ipapabenta sa akin ito ng politician ang ballpen sa halagang 1 billion. Ngayon,
itong ballpen na to ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ngayon, bago ko ito ibenta, ang halaga is 1 billion. Ngayon, pag nabenta mo ito, ang 25 million yan o 125 million sa politician. Ngayon, siyempre, ako na nagbenta, kukuha din ako ng 125 million para sa kita ko, tubo ko. Mahirap kaya magbenta ka, wala kang kikitain. So ngayon, yung halagang ballpen na 1 billion, instead na ibalik mo 1 billion sa gobyerno, paano na nabalik kung nakuhaan na ng 500 million? Kasi 125, hindi, 250 plus 250 equals 500 million. Pero ang presyo nito 1 billion. So ngayon ang gobyerno, tuwang-tuwa kasi 1 billion. Pag nabenta mo yan, gaganda ang kinabukasan ng bansa. Halimbawa, itong ballpen na to ay tulay. Ang tulay na to ay pagitan ng Marikina at Pasig. Para tuloy-tuloy ang daloy ng negosyo dyan, ito, Diskaya, 1 billion, gawin mo yung tulay na yan. So ngayon, si Diskaya, bago niya matanggap itong tulay na to, ito example yung ballpen, bago niya matanggap ang tulay na to, sa halagang 1 billion, may kickback si congressman or si senador. Magkano ang kunin ni congressman or ni senador? 25%. 25 sa 1 billion. Di 250 million. So ang natitira sa kanya, 725 million na lang ang natira. Ngayon, ang tanong mga kababayan, ano na lang ang tutubuin ni Diskaya dyan? So malamang si Diskaya kukuha din ng 25. So ang matira doon, 500 million na lang. Pero ang expected ng gobyerno, yung tulay, 1 billion. Kaya ngayon nagtaka ang taong bayan, nagtaka ang gobyerno na, grabe naman halagang 1 billion, pero yung tulay bumigay. Bakit? Hindi naman kasi yung totoo na 1 billion ang pricing nun. Kasi kinat na ni congressman at ni senador, kinat pa ni kontraktor, di ang gagamitin mong substandard na lang. Kasi halimbawa, yung yero na tag 1,000 ang isa, nagiging 350 na lang. Kaya magtaka ka, wala pang taon, sira na. Substandard na. Kasi ninanakawan na kaya ngayon sabi ni Diskaya, pagdating sa kagipitan, pagdating sa ipitan, sinisisi nyo sa akin lahat. Bago ko natanggap yan, kinupitan na ni congressman at ni senador yan. May kickback na sila dyan. Kasi ako naman na negosyante, alangan man magnegosyo kang hindi ka kikita. Diba? Alangan naman magnegosyo kang hindi ka kikita. Kaya bakit ang mga Diskaya lang ang iniipit ninyo at sinisisi sa lahat na bago natanggap ng mga Diskaya ang proyekto na yan, kinupitan na ng mga politisyan? Ito pa. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kita nyo? Lahat tayo alam natin ang laro. Pero kung nung nahuli na, kami na lang ang pinarusahan. Paano naman yung mga nakikinabang sa kickback ng politisyan? Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Diba? Kita nyo? Kung hindi sila papayag sa hingi ni senador o ni congressman na 25%, wala kang makukuhang project. Diba? Bakit si Diskaya lang sinisi? Bakit hindi nyo sisihin yung mga kongresista at mga senador na nagbigay ng proyekto kay Diskaya? Kasi kung tutuusin dito si Diskaya, mga kababayan, biktima. Bakit? Negosyante ka ikaw magpapagawa ng tulay. Ang i-present na budget ng government, 1 billion. Pero ang darating sa'yo, 725 million na lang. So ano na lang kikitain mo doon? 1 billion nga ang pricing. Hindi naman po pwede na 1 billion ang ilagay mo doon lahat ng materialis. Samantalang may kickback na si congressman, may kickback na si senador. Malamang kung ako negosyante, hindi na po pwede na magninegosyo ka tapos lugi ka.
Hindi mo rin pwedeng bitawan yan kasi nakapirma ka na. Ang tanong ngayon, bakit pinatanggap ng proyekto si Diskaya at bakit si Diskaya ang sinisisi na hindi naman yan makuha ni Diskaya kung walang politisyan na nasa likod niya? Ito pa. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Di ba? Sa likod niyan, kayo yung unang nagdidikta kung magkano ang dapat sa inyo. Kung sabihin ngayon itong mga politician na, 300 million sa akin, ikaw na bahala sa 700. Di kung ako naman negosyante, 700 lang budget mo, tapos ang sabi ng government, 1 billion ang price niyan. So anong gagawin ko? Hindi maghukus-pokus ako kasi bakit? Hinukus-pokus na nga ng mga politician, tapos ako? Ano yun? Si Rizal lang ang martir. Nagninegosyo ka pa, lugi ka. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Kita ninyo? Bakit pagdating sa kagipitan, kay Diskaya lahat ang bagsak? Bakit hindi nyo subukang imbestigahan yung mga politisyan na nagbigay ng proyekto sa kanila? Yan ang mahirap. Sino nga ba yung kinanta? Mga kababayan, sino ba ang kinanta ni Diskaya? Kita mo na? Si Diskaya na mismo nagsalita. Kaya ito mga kababayan, ito na ang sasabihin ko sa inyo. Huwag nyo na pong linlangin mga senador, mga congressman at mga politisyan, kaming taong bayan. Panagutin or unang panagutin ang Senado at Kongreso. Di ba? Huwag nyo na kaming linlangin. Di ba? Yung Senado at Kongreso, ang una ninyong panagutin. Kasi hindi naman matatanggap ni Diskaya yan kung walang koneksyon sa Senado at sa Kongreso. Ngayon, mga kababayan, eto na. Sino nga ba ang nilaglag ni Diskaya? Eto na, mga kababayan. Eto, sa totoo lang, hindi kasi na-i-explain ng ayos sa Senado hearing ito So ngayon, ito na mga kababayan, sabi nga ni Diskaya, bakit pagdating sa piitan, sa amin lahat ang sisi? Samantalang yung mga politisyan na nagbigay sa amin ng proyekto, nauuna na silang kumaltas niyan, bago dumating sa amin. So ito na mga kababayan, sino nga ba? Pinangalanan na mga kababayan ng asawa ni Diskaya kung sino ang mga tumanggap. Ito na mga kababayan. According sa kanila, na Diskaya couple ay si Saldico. Wala ngang senador. Wala ngang senador. Ang problema lang, may mga senador na tumanggap ng donasyon. Dawit pa rin. Kaya nga si Chis Escudero natanggal dahil